Okay class, good evening. So, non-rectangular beams ulit tayo. Kaya lang this time, yung example natin ay para sa design. So, yung last na problem natin for triangular beams ay analysis. So, ngayon ay design kasi request ito na pang review. So, discuss natin class. Meron daw tayong triangular beam na ang total height ay 600 millimeters. So, 600 millimeters. Base daw ng beam natin ay 300 millimeters. Ang sabi, ang steel cover daw ng beam natin, so ito yung distance mula sa extreme tension fiber na, so sa extreme fiber, papunta sa centroid ng bakal natin. So, maging 600 minus 100. So, yung effective depth natin, D, ay equal sa 500 millimeters. Tapos, F prime C natin, 27. Tapos, Fy 420. So, yung W natin ay 60. Hindi ko na ipinakita paano nakuha si 60. So, kadalasan kasi pag design problem, di ba, manggagaling yan sa slab. So, gagamit mo tributary area at ng principle ng tributary width. Tapos, kukunin mo yung mga self-weight. Tapos, makukompute mo yung dead loads. Tapos, gagamitan mo ng factored loadings para maging ultimate. So, hindi naman yun yung concern ng problem na to. Ang gusto lang dito ipakita yung mismong procedure lang ng design na problem. So, shortcut ko na agad. Pinalitan ko na agad si W. O walang binanggit kung anong type ng beam. So, sabi nga sa'yo, kung walang binanggit, automatic, simply supported ang assumption. So, for MU, computing na agad natin, magiging W, since simply supported ito, L squared over 8. Equal ito sa 60 times 6 squared over 8. Ito ay equal sa 270 kilonewtons meter. So, ito yung ultimate load natin na actual. Ito yung binubuhat. By the way, baka may nalilito class. Walang kinalaman yung shape ng beam natin sa actual load. So, pansin mo, dito sa actual moment natin, pinakailaman mo ba o may ginamit ka ba man lang dito sa properties ng beam natin? Di ba wala? Kasi walang pakialam yung actual load sa kung kahit anong shape pa yung bumubuhat sa kanya. Tandaan, na kung i-base natin sa properties ng beams, ang nakukuha doon ay capacity. So, capacity ng beam ang nakukuha, hindi actual. So, yun ang isa pa nilang difference. Yung actual load, regardless kahit na non-rectangular, T-beams yan, o kaya naman ay rectangular. So, makocompute mo yan gamit lang yung principle ng statics or ng theory. Depende kung determinate or indeterminate. So, ganun lang huwag magpalito. So, discuss natin, tuloy natin pala. So, yan yung actual natin. So, ang first procedure natin, alamin natin kung paano natin kukumputin. Kukumputin ba natin to ng singly or doubly? So, para malaman, since design ito, check natin sa MU max na capacity. For MU max, check for MU max ng singly. Since design problem ito, tension controlled kasi na ilang beses na discuss yan. So, tension controlled tayo. So, for Cmax equals 3 over 8 multiplied by D. So, 3 over 8 times 500. 3 over 8 times 500 ay equal sa 187.5 millimeters. Tapos, si Amax natin, so pansinin mo si F prime C natin ay 27. So, ibig sabihin, 0.85 yung beta factor. 0.85 times 187.5, 159.375 millimeters yung Amax. So, for maximum capacity, kung 500 ito, so siguro i-assume ko muna class, for illustration lang, i-assume ko na siguro nandito yung Amax ko. So, ito yung Amax natin. Ito yung 159.375. So, computin natin. Ang goal natin ngayon, ano yung value nitong B1. So, para mahalaman natin si B1 natin, gamit tayo ng similar triangles. So, for similar triangles, so, ang sabi, ang total height ng triangle natin ay 600, di ba? Tandaan, hindi effective depth ang kinukuha, yung total. So, 600. Tapos, yung kalahati ng triangle natin, since ang total base niya ay 300, so ito ay 150. Tapos ang hinahanap natin yung B1. So, kunwari ito si B1 natin. Si height ng B1 natin ay yung Amax. So, 159.375. Using RNP, para makompute natin yung B1 natin,
Sorry, B1 over 2 pala to. So, para makompute natin, so magiging B1 over 2 is to 159.375 equal, so ang inuna natin ay base, so 150 over 600. So, yung B1 natin, tandaan B1 na agad to. So, B1 over 2 times, divided by 159.375 ay equal ito sa 150 over 600. Si B1 natin ay equal sa 79.6875 millimeters. So, mula dyan, makakompute natin si AC max. So, balik tayo dito. For AC max, ito ay equal sa 1/2 ng B1 natin na 79.6875 multiplied by A max natin na 159.375. Si AC max natin ay equal sa 1/2 times 79.6875 times 159.375. So, ito ay equal sa 6,350.09. 097. So, gawin ko na lang pala class na 10 na ito agad. So, square millimeter. Since may AC max na tayo, makakompute ko na siguro si MU max. So, for MU max, tandaan na capacity ito. Lagyan ko, denote ko siguro na C. So, ginamit natin class ay 3 over 8. So, automatic ito. Under tension control dito. So, automatic din. Yung reduction factor natin ay 0.9. Multiplied by 0.85. Multiplied by yung F prime C natin na 27. Multiplied by AC max natin, 6,350.10. Tapos effective depth natin na 500. O, wag na magpalito dito. Siyempre, barred Y ito. Hindi ito A max over 2 kasi non-rectangular ito. So, hanapin natin. Since triangular lang naman ito, automatic, kung nandito yung centroid niyan, ang distance niyan mula sa tuktok ay magiging 2/3 ng A max. So, 2/3 minus 2/3. 2/3 ng A max. So, ano yung A max natin? 159.375. So, MUC ay equal sa yung capacity 0.9 times 0.85 times 27 times 6,350.1 times 500 minus 2 times 159.375 over 3. Ito ay equal sa 516.4. Sorry pala. 51 lang pala ang capacity nito. 51.644 o 645. Sulat ko na nga lang lahat muna. 51,644,767.98 newtons millimeter. So, masyado maliit kasi ang equivalent lang yan ay approximately 51.64645 kilonewton meter. So, makikita mo, since yung capacity nito ay equal pa sa less than ng MU actual natin, so 270. So, ibig sabihin, kailangan pa natin itong gawing doble. Kasi kailangan pang dagdagan yung capacity. So, para mangyari yon, since ang kailangan natin ay 270, computein mo natin yung excess moment. MU excess ay equal sa 270. I-check ko lang, 0.9 times 0.85 times 27 times 6,350.1 times 500 times 2 times 159.375 over 3. Ay, parang namali nga lang ang compute 0.9 times 0.85 times 27 times 6,350.1 times 500 minus times pala. Minus 2 times 1.5. So, tama lang. 51,644. So, doble talaga. So, compute natin excess moment. Minus 51.645. Yung excess moment natin, masama ako ko dito class, pero 270 minus 51.645. Ito ay equal sa 218.355 kilonewtons
meter. So, ito pa yung excess moment natin. Masyadong malaki. Pero, sige, tuloy lang natin for the sake ng discussion lang naman. So, gawin natin. Since meron na tayo nung maximum ng singly, tapos napatunayan natin na doubly, hindi ko pala nalagay dito. So, therefore, doubly ito. Kailangan natin itong i-design para sa compression bars. So, i-assume na rin muna natin na yung D prime natin ay 100. So, di ko alam na doubly pala ito. Assume muna na D prime ay equal sa 100 mm din. So, mula dyan, computein lang natin. Di ba kapag doubly, wala naman tayo pakialam sa area ng concrete kasi di naman natin dadagdagan. Lalagyan natin compression bars. So, excess moment ay equal sa 0.9 kasi 0.9 yung reduction factor natin kasi design ito. So, 0.9 multiplied by AS natin. Yun yung hinahanap. So, AS1. AS2. Multiplied by FY natin, 420. Multiplied by yung D natin na 500. Minus D prime. So, 100 ito. So, yung AS natin, AS2 ay equal sa yung ME natin ay 218.355 exponent 6. Ito ay equal sa 0.9 times AS2 times 420 times 520 minus 100. So, shape solve natin, class. AS2 natin ay 1375.37 o 378 square millimeter. So, yan yung AS2 natin. So, computing na rin natin yung AS max natin sa singly. Bali yung AS1 yon equal ito sa AS max nung singly. Ilagay ko na lang. AS max singly na TCR o tension controlled region. Computing na rin natin. Since na-compute natin yung AC max, so equate lang natin AC max 0.85 F prime C tapos AC max, computing ko na lang dito sa gilid. 0.85 F prime C natin ay 27. AC max natin ay 6350.10 equals AS max. So, yield dito. So, 420. Tama ba? 420 ba yung FY natin? Ayan, 420 nga. AS max ay equal sa 0.85 times 27 times 6350.1 divided by 420. Magiging 346.98. Napakaliit nung AS max natin. Check ko lang muna yung ratio and proportion. Baka dun pa ako na mali. So, B1 tama lang talaga, class. Maliit lang talaga. So, square millimeters. Napakalaki nung AS2 natin. Napakaliit ng AS max. So, ngayon, hanapin na lang natin yung AS1 natin. AS prime natin. For AS prime, summation force horizontal muna tayo. Is equal to 0. So, dapat ito, yung T2 natin, dapat equal ito dun sa T1 sa T prime natin. So, yung sa compression bar. So, magiging AS2 Fy equals AS prime Fs prime. Kaya lang, si Fs prime, check muna natin kung mag-yield. So, compute natin. Di ba si Fs prime ay equal sa 600 multiplied by C minus D prime over C. So, Fs prime natin ay equal sa 600 times yung C max natin, 187.5. 187.5 minus 100 over 187.5. Ito ay equal sa 280 megapascal. Since ito ay less than 420, so ibig sabihin hindi mag-yield yung compression bars natin. So magiging AS2 natin ay 1375.378 multiplied by Fy na 420
equal sa AS prime natin. So, AS prime natin yung nahanap. FS prime natin. Since hindi nag-yield, so ang gagamitin natin yung FS prime na actual lang, 280. So, yung AS prime natin ay equal sa 1375.378 times 420 divided by 280. So, FS prime natin ay 2063.067 square millimeter. So, napaka-imposible yung itong ano natin. So, yung AS rect natin ay equal sa AS1 o yung AS max natin. So, AS1 plus AS2 natin equals 1375.378. Tapos, yung AS max natin, 346 plus 346.98. Ito ay equal sa 122.358 millimeter square. 1722 pala. 1722.358 square millimeters. So, mas marami pa yung compression bars natin. So, napaka-add talaga yung nangyari na to. Pero, check mo na lang din. Siguro, dahil nga invento lang. Ba't ko nasabing add? Tignan mo yung nangyari, class. Yung AS rect natin, na para sa tension, mas konti pa kaysa dun sa AS prime natin. Kaya sobrang add dito dahil nga siguro sa triangular tapos invento pa. Pero parang tama na yung procedure natin. Pero again, ang pinapakita naman natin ay yung procedure lang kung paano kumpitin, what if lang. So ito yan, class.